Hello, ako si JC Punong Bayan, resident economist ng Rappler, and you're watching In This Economy. Sa series na ito, pag-usapan natin ang ilang fast facts hinggil sa ekonomiya ng Pilipinas, pati ang ilan sa economic issues na lumalabas sa balita. Sa episode na ito, talakayin natin, ano ang Sovereign Wealth Fund? Naalala niyo pa ba yung Maharlika Investment Fund? Isa raw itong Sovereign Wealth Fund na gustong i-establish ng Kongreso at isinusulong mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa katunayan, pinakilala at pinagmalaki niya ito sa Switzerland noong lumahok siya sa World Economic Forum noong January. Pero ano nga ba ang silbi ng Maharlika Investment Fund? Isa raw itong paraan para ma-diversify ang financial portfolio ng bansa. Ibig sabihin, dagdag na paraan daw ito para makalikom ng pera ang gobyerno. At yung kikitain mula sa investments ay gagamitin para lumikha ng trabaho, mapabuti ang serbisyo ng gobyerno, at ma-address ang iba't ibang issue tulad ng agrikultura at climate change. Magandang pakinggan, di ba? Ngunit sa totoo lang ay hindi ganap na Sovereign Wealth Fund ang Maharlika. Sa maraming bansa kasi, ang Sovereign Wealth Fund ay nanggagaling mula sa sobrang pera ng gobyerno. Halimbawa, sa Norway, nakadiskubre silang higanteng reserba ng langis at natural gas mula sa North Sea. Imbis na maupo lang yung pera na kinita nila mula roon, ay nilagay na lang nila sa isang Sovereign Wealth Fund. Tapos, ginamit ito para makapaglagak ng pera sa iba't ibang investment sa buong mundo. Sa ngayon, ang Sovereign Wealth Fund ng Norway ay nagkakahalaga ng lagpas $1.4 trillion. Trillion, with a T. Sa Pilipinas, wala tayong ganong sobrang pera. Sa katunayan, imbis na budget surplus ay meron tayong tinatawag na budget deficit na lagpas 1.6 trillion pesos noong 2022. Ibig sabihin, mas malaki ng 1.6 trillion pesos ang ginastos ng gobyerno noong nakaraang taon kaysa sa kinita nito. Kung wala pala tayong sobrang pera, saan kukunin ang pera para sa Maharlika? Unang-una, parte daw noon ay kukunin mula sa mga buwis na binabayad ng taong bayan. Bukod dito, meron din daw 75 billion pesos na kukunin ang Maharlika mula sa Development Bank of the Philippines at Land Bank of the Philippines. Pero ayon sa ilang ekonomista, delikado ito kasi mababawasan yung kapital ng mga bangkong ito at hindi nasasapat ayon sa requirements ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Speaking of the BSP, pagkukunan din daw ng kapital ang net profits o tubo ng BSP. Pero kahit mismong BSP ay kailangang lumikom ng pera para sa sarili nitong kapital. At ang paglikom na yun ay lalong tatagal kung madamay sila sa Maharlika. Marami pang problema ang Maharlika Fund, tulad ng bad timing dahil marami pang uncertainties sa global economy sa ngayon, pati ang posibilidad na mapolitika ang pondo at kung saan-saan gamitin. Baka ipasa raw ng Senado ang kanilang bersyon ng Maharlika Bill sa katapusan ng May 2023. Pero sana naman, bago mangyari yun, ay makilatis ng mabuti ang panukalang batas dahil pera ng taong bayan ang nakasalalay. Like and subscribe! At abangan pa ang ibang episodes ng In This Economy sa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram at TikTok.